ba, ano siya, mangangaral, bakit po siya pala mura? Tanong mo sa kanya kung ano yung mura. Ano ang mura na narinig mo kay kapatid na Eli na sinasabi mong mura? Ano yon? Nung nanood po kasi ako ng Bible exposition sa CD po, nagsabi po siya ng gago, tanga, iba-iba po. Yon. Sa makatwid, para sa'yo, kaya ako nagmumura dahil sinasabi ko yung tanga at gago. De salamat sa'yo kapatid. Siguro nga ako ang sugo ng Diyos dahil yung salita ng Diyos, yung tanga, sinasabi ko rin. Basahin natin yung katangahan ng mga tanga. O, tangang mga taga-Galasya. Yung taga-Galasya, Tanga po sila, kapatid na Eli. sino may sabi niyan? Si San Pablo po, Si San Pablo ba'y sugo? ay sugo po siya ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung tanga, hindi mura yon. Sinasabi lang yung tao na yung mga taga-Galasya, mga tanga. Alam mo kung gaano katanga? Tres. Basahin mong buo. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman. Ay katangahan pala yon. Nag-umpisa ka sa Espiritu, tapos babalik ka pa sa laman para bang paatras ka. Dapat mula sa laman, papunta ka sa Espiritu. Ang ginawa ng taga-Galasya, nag-umpisa sa Espiritu, papunta sa laman, paatras. De tanga, basahin natin yung Bibliang Katoliko, yung Magandang Balita Biblia. Tingnan natin kung sinasabi rin ng Diyos yung tanga. Sa Bibliang Katoliko, 49 Gs. Ang lahat ay mamamatay. Ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal, pati tanga. Bakit naman yung sasabihin nagmumura ako? Sinasabi ko lang naman yung salita ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Pag sinabi ko yung tanga, salita ng Diyos yun eh. Inuukol ng Diyos yun sa mga walang malay sa katwiran. Ang tawag ng Diyos doon, tanga. Dahil sa katangahan, naloloko tuloy sila. Mga luko-luko. Basahin natin yung Roma 1:22. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Aba, may mga loko pala. Hindi naman nagmumura si Pablo. Sinasabi niya lang, may mga loko talaga, nagmamarunong pa. Loko naman. Wala namang kamalay-malay, nagyayabang nagmamarunong. Tawag ni Pablo, loko. Nagmumura ba si Pablo niyan, kapatid? Sinasabi niya lang, may talagang loko. Diyan ba sa Bicol, wala bang loko diyan? Nakakita ka na ba diyan loko-loko? O kung meron loko-loko, pag sinabi mo, halimbawa, sinabi mo, si Juan loko-loko, talaga naman loko-loko, nagmumura ka ba nun? Sinasabi mo lang yung totoo. Halimbawa, merong babae na siya mismo nagyayaya sa lalaki. Kahit sa daan, yayaya niya yung lalaki na maghalik-halikan sila ron. Ano tawag ng Biblia ron? Basahin nga natin sa Kawikaan 7:13. Sa gayoy, hinahawakan niya siya at hinahagkan siya. At may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kanya. Anong tawag ng Diyos dyan? Walang hiya daw po eh. Alang marine, awambain. Awambain na. Walang marine, walang hiya. Ano sa Bicol yun? Asin, pinupugulan niya siya. Asin, hinahadkan. Hinalian niya ninsupog an sa iyang lalawgon. Ano ibig sabihin nun? Tinanggalan niya ng hiya ang kanyang mukha. Kita mo, mukhang walang hiya talaga. Ang ibig lang sabihin, hindi naman mura yan. Sinasabi lang yung klase ng tao. May tanga, may bobo, may gago, may siraulo, hindi panlalait yan. Halimbawa, kapatid, yung babae ang kapatid natin na yan, di ba, no? Matino naman ang isip niya. Sinabi ko luka-luka siya, yon minumura ko siya noon. Ang pagmumura, minumura mo yung kapwa mo tao, parang hindi mo siya minamahal, baliktad, minumura mo, minamaliit mo. Hindi naman siya luka-luka, sasabihin ko luka-luka siya, yun ang masama. Pero yung luka-luka talaga, sinabi ko luka-luka, nagmumura ba ako noon? Gago ka naman talaga eh. Anong sasabihin ko sa'yo? Sabihin ko ba, wise ka?
Hoy, ang wise-wise mo. Eh, parang yung pinsan ko. Meron kasi kong pinsan, iha, inutusan ng lola ko bumili ng suka at saka ng toyo. Mag-aadobo kasi lola ko. Binigyan niya ng 2 baso. Nung araw kasing maliliit kami, makakabili ka ng gis na toyo, gis na suka. Binigyan niya ng 2 baso, tapos binigyan niya ng 2 gis sentimos. Nung araw kasi may gis sentimos yung kulay pilak. Sabi ng lola ko sa pinsan ko, o eto, dyan, para sa suka yan na gis na suka. Ito naman sa kanan, ito gis na toyo. Sabi niya, umalis na yung pinsan ko. Eh, hinabol ng aso na dapa. Nako, hindi dumadating. Hinanap ng lola ko. Nung makita'y nando sa may kanto. O, bakit ka? Anong ginagawa? Ba't umiiyak ka dyan? Lola, hinabol po ako ng aso, nadapa ako. Eh, ba't hindi ka na bumili ng suka at saka toyo? Kasi po, lola, nabitawan ko yung 2 gis. Hindi ko po alam kung alin yung para sa suka at kung alin yung para sa toyo. Alam mo, sabi ng lola ko, piningot yung tenga. Napakatanga mo! Sabing ganun. Ano masasabi mo? Tanga ba o matalino? Ay talagang tanga po yun, kapatid na Eli. Kasi kahit naman kung di ba naman tanga yun, kahit naman magkapalit yung 2 gis, pareho rin naman gis yun. Pwedeng ibili ng suka, toyo, gis na suka. Napakatanga nung pinsang ko. Hindi ko na lang sasabihin ko ano pangalan, mapapahiya. Masama naman yung tanga, no? Bawa, pag sinabi ko naman sabihin ko, matatalino kayo. Masama yun. Basahin natin yung Kawikaan 24:24. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid. Susumpain siya ng mga bayan, kayayamutan siya ng mga bansa. Masama pala yung magsasabi ka ng baliktad. Masama na, sasabihin mo pang matuwid. Tanga na, sasabihin mo pa matalino. Yan ang masasabi.